Casimero got him. 20 seconds, and Tete still looks unsteady. He's got to buy some time here and make Casimero miss. Casimero needs to pick his punches, and he can't find a clean shot. And wants to finish it right here, right now, and finish it he has. The title changes hands in sensational fashion. Zolani Tete stopped by John Riel Casimero. Casimero nagbigay ng mensahe kay Zolani Tete sa kanyang biglang pagkawala. We shared the canvas and pushed each other to be our absolute best inside the squared ring. Shocked and heartbroken to hear of the passing of Zolani Tete, a true warrior and champion. Rest in peace, champ. Prayers with your family and loved ones. Silas. Mga boxing fans, may malungkot tayong balita mula sa mundo ng boxing. Marahil marami sa inyo ay hindi agad makikilala ang pangalan na Zolani Lastborn Tete. Pero alam nyo ba na isa siya sa mga dating world champion na nakalaban mismo ng ating kababayan na si John Riel Casimero? Tama, at kung matatandaan ninyo, noong 2019, ay nagharap sina John Riel Casimero at Zolani Tete para sa WBO Bantamweight Championship. Napakalaking laban iyon dahil si Tete ang reigning WBO Bantamweight Champion noon. At ang hindi malilimutan ng boxing fans, sa halip na maging mahaba ang laban, tinapos ni Casimero si Tete sa third round. Isang malaking upset at isa sa pinakamalaking panalo sa karir ni Casimero. Pero ngayon, muling naging usap-usap ang panalan ni Zolani Tete at sa pagkakataong ito ay dahil sa isang napakalungkot na balita. Iniulat na si Zolani Tete ay pumanaw sa edad na 38 matapos pagbabarilin sa labas ng kanyang bahay sa Mdansane, Eastern Cape, South Africa noong August 21, 2026. Ayon sa preliminary reports, nasa kanyang sasakyan si Tete at naghihintay na mabuksan ang gate ng kanyang bahay nang lumapit ang mga armadong suspek. Dalawang lalaking nakasuot umano ng balaklava ang bumaba mula sa isang sasakyan at pinaputukan siya. May kasama rin siyang isang 27 years old na babae na tinamaan din ng bala at isinugod sa ospital. Sinubukan umanong makapasok ni Tete sa loob ng kanyang bakuran para makatakas. Pero sa kasamaang palad, nagtamo siya ng mga tama ng bala at idiniklarang patay sa lugar. At ito ang napakahalagang bahagi. Ano ang dahilan kung bakit siya pinatay? Sa ngayon, wala pang opisyal na sagot. Patuloy pa ang investigasyon ng South African Police. Wala pa ring naiulat na naarestong suspek at hindi pa inilalabas ng mga awtoridad ang motibo sa pamamaril. Kaya mga kaboxing, iwasan muna nating magpakalat ng haka-haka tungkol sa dahilan. Hindi pa natin alam kung ano talaga ang nasa likod ng krimen. Ang alam lamang natin sa ngayon ay isang dating world champion ang brutal na pinaslang sa harap ng kanyang tahanan. At mas nakakalungkot pa dahil may plano pa sana si Tete na bumalik sa boxing. Katatapos lamang ng kanyang 4-year suspension at naghahanda na umano siya para sa kanyang comeback fight. Ibig sabihin, may bagong chapter pa sana sa kanyang boxing career. Pero sa kasamaang palad, hindi na niya ito maaabot. Para sa mga hindi nakakakilala kay Zolani Tete, hindi siya ordinaryong boksingero. Isa siyang 2-division world champion at kabilang sa mga kilalang South African fighters ng kanyang henerasyon. At syempre, para sa ating mga Pilipino, hindi natin makakalimutan ang laban niya kay John Riel Casimero noong 2019. Si Tete noon ang champion, pero si Casimero ang naggulat sa buong mundo nang matapos ang laban sa third round. Iyon ang isang malaking bahagi ng boxing history ni Casimero. Pero higit pa sa isang dating kalaban, dapat nating tandaan si Tete bilang isang world champion na nagbigay ng karangalan sa kanyang bansa at maraming memorable moments sa boxing. Nakakalungkot isipin na ang isang taong nakaligtas sa napakaraming laban sa loob ng boxing ring ay sa labas mismo ng ring mawawalan ng buhay. Kaya sa mga boxing fans na nakakakilala sa kanya, isang huling respeto para kay Zolani Lastborn Tete.
Hindi natin makakalimutan ang laban niya kay Casimero. Hindi rin natin makakalimutan na minsan siyang naging world champion. At habang patuloy ang investigasyon, hinihintay natin ang opisyal na impormasyon tungkol sa tunay na motibo sa likod ng pamamaril. Rest in peace, Zulani Tete, isang champion sa loob ng ring at isang pangalan na mananatili sa kasaysayan ng boxing. Mga kaboxing, kung naaalala ninyo ang laban ni Casimero at Tete noong 2019, sabihin ninyo sa comments ang inyong reaksyon. At huwag nating kalimutan, sa boxing, maaaring magtapos ang laban sa loob ng ilang minuto, pero ang legacy ng isang tunay na champion ay maaaring manatili magpakailanman.